Arestado isang middleman umano sa pagbebenta at pamimili ng kidney online. Saksi si John Consulta. Mas napapabilis ang pamimili ng sari-saring gamit dahil sa bentahan online. Ang ilang transaksyon, minsan ilang click lang ang kailangan. Pero ang online buy and sell na kinasangkutan ng lalaking ito, Upo ka. dahilan kaya siya in-entrap ng mga tauhan ng NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division. Kinilala siyang si John Anthony Gabriel, middleman umano sa mga nagbibenta at bumibili ng bato o kidney online. At siyang tumanggap daw ng 20,000 pesos bilang down payment. Ang offer niya is 300,000 plus 20,000 na finder's fee. Naghahanap, bale online, ng mga bumibili ng kidney, online na siya naghahanap ng mga nagbibenta ng kidney. Nasagip ng NBI ang isang call center agent na na-recruit umano para magbenta ng kanyang kidney. Nakilala raw niya ang middleman sa isang social media group na ang layunin ay maghanap ng mga donor at buyer. Dala raw ng matinding pangangailangan, kaya napakapit siya sa patalim. Financial problem, sir. May babayarin, may kailangan ko umuwi. Gusto ko nang umuwi ng probinsya. Walang pera. Dumepensa naman ang suspect. Di niya raw alam na bawal ang pag-middleman sa kidney for sale at unang pagkakataon daw niya itong ginawa. Pangilan mo to, sir? First time ko hindi ko na ulitin. Ganito pala kaseryoso. Pinabulaanan yan ng NBI. Based dun sa investigation namin, ay nakita namin na, especially dun sa cellphone niya, nakita namin na marami siyang transaction na. Dati pang naglipa na sa social media ang mga naghahanapan ng mga kidney donor at buyer. Mistulang karaniwang transaksyon na nga lang ang paglalatag ng offer. Pero bukod sa illegal ang ganitong transaksyon, ang ilang dati nang napagbenta ng kanilang kidney nangangamba na para sa kanilang kalusugan. Tatakot din po ako para sa sarili ko na isa na nga lang po yun. Baka mabilis na rin po akong kapitan dahil isa na lang rin. Lalo na COVID. Dati na rin sinabi ng Facebook na pinagbabawal nila ang kalakalan ng human organs at dugo. Sa pahayag na pinadala sa kapuso mo Jessica Soho noong taong 2020, sinabi ng kinatawan ng Facebook na tinanggal nila ang mga post na may kinalaman dito at hinikayat ang pagre-report ng mga lalabag sa kanilang panuntunan. Sinampahan na ng reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act in relation to Cybercrime Prevention Act ang suspect na nahuli ng NBI. Huwag kayong basta-basta maniwala dun sa mga nang-iinganyo sa inyo na magbenta. Palagi namang inuulit ng DOH yan na delikado ito. Magkasagawa raw ng follow-up operation ng NBI para tukuyin ang iba pang membro ng grupo ng suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan niyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.